tayo na. Halina sa presensya ng Diyos, manalangin makinig, sumamba tayo na. Halina sa presensya ng Diyos, hindi na mamaya kundi ngayon na tayo na. Maraming pananampalataya, bumilang ng ilang dekada, 10 years na umati ng church, 20 years na umati ng church, still the same. Yung ugali niya, ganun pa din, masama pa din. Yung kanyang ugali, hindi pa rin ayos. Naging member siya ng isang church, after 10 years, 20 years, naging member pa rin siya. Okay, side note lang tayo ng konti. Nananawagan po tayo ng mga ushers. Kung may mga member po tayo na gusto magtuwid ng usher sa ushering ministry, please let us know. No, this coming 2016 ay magkakaroon tayo ng matinding pag-i-improve ng ating pong lobby at para sa pag-welcome natin ng ating pong mga guests. Dahil naniniwala tayo, dapat i-ready natin ang ushering dahil next year, daan-daang tao ang dadalhin ng Panginoon sa loob ng church na ito. Bunga ng ating pag-abot sa maraming tao. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen. Sino sa inyo naniniwala sa kanyang vision, sa kanyang pananampalataya? Lahat ng worship services ng Chosen Generation next year, walang bakanting upuan. Lahat ng upuan may nakaupong nagpupuri sa Panginoon. Naniniwala ka kayang gawin ng Diyos yun? Kung naniniwala ka, palakpakan mo siya ngayon pa lang. Magpasalamat na tayo. Malakas ang palakpak. We need faith. Kinakailangan natin ng pananampalataya. Kinakailangan natin ng pagtitiwala. But, just the same, we need also, ang tawag po natin dyan, okay, mamaya explain natin, basahin natin ang sabay-sabay, malakas, screen ang tingin lahat, 1, 2, 3, go. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Okay, last part, sabi po rito, okay, so sabi dyan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi nga sa ating pagpapatuloy, churches today is slowly losing its connection. Medyo alarming po ito. To the lost world, not because of lack of spiritual services and activities like prayer, worship services, evangelism, and many more church programs. Sa panahon po natin ngayon, I'll tell you this, kaya ito yung gusto ko sa G12. Nag-seminar po kami, Sister Tika, last Thursday, sa Las Piñas. Tinanong ko po si Pastor Mike, siguro naging teacher niyo siya sa Encounter. Yung aking isang kapatid na professional, I think engineer po siya, at the same time, pastor siya. Sabi niya, tinanong ko siya, Pastor, ilan po ang inyong cell group ng mga bata? Cell group po ng mga bata, age 7 to 12. Meron po kami cell group every Sunday. Ilan po yung cell group ninyo? Alam niyo kung ilan? 29 cell groups. Bata pa lang po yun, ha? Ilan po yung mga bata ninyo sa loob ng isang linggo? Mga 200, Pastor. Ang dinidisciple namin bata. Grabe. Ang tindi. Okay? Bakit ito? Ang simbahan ngayon nakafocus sa loob ng bahay. Okay, dapat yung family natin, Christian family tayo, nagpe-pray tayo. Okay, dapat umaatin tayo ng church. Nakafocus tayo sa dalawang mundo. Ano yung dalawang mundo na yun? Mundo ng simbahan at mundo ng tahanan. Nakalimutan natin in between. Bago ka paglabas mo ng tahanan, papunta ng simbahan, ano ang dinadaanan mo? Ano ang tawag ro natin dyan? Between your house and your church. What's in between? Anong sino gusto sumagot? Sanlibutan. Paglabas mo ng simbahan, sanlibutan yan eh. Bago ka dumaan, habang naglalakad ka sa iskinita, sanlibutan ang dinadaanan mo. Yun ang nakalimutan natin. Nakafocus tayo sa loob ng church. Kaya maraming simbahan sa Amerika, binibenta na, wala ng tao. Maraming simbahan sa iba't ibang bansa, especially sa western part of the world. Yung iba, nag-church na lang sa internet. Anyway, napifeed naman ako ni Rick Warren. Anyway, napifeed naman ako ni Bill Hybels ng Willow Creek. Anyway, napifeed naman ako ng mga malalaking simbahan sa Singapore, etc., etc.
Nakalimutan natin, paglabas ng pintuan, may mission tayo sa labas. Paglabas mo ng dalawang pintuan, pintuan ng simbahan, pintuan ng bahay, may nilalakaran tayong mundo na sabi ng Panginoon, abutin mo ang mundo ito. Nandyan pa ba kayo? Amen. Hindi natin pwedeng i-deny na habang naglalakad ka dyan, ang daming tao papuntang impyerno. Hindi mo pwedeng i-deny. No, doon sa lugar namin, may iskinita ko sa lugar namin, ang mga bata ko doon, sa kali natutulog. Hindi ko ito yung mga badyaw. Talagang, doon na sila natutulog sa iskinita. Sabi ko, Lord, bless me. Gusto kong bumili ng maraming mga damit, ng mga pambata, at isang araw, bibigyan ko talaga ng atensyon, kakausapin ko yung magulang, bibigyan ko ng damit, then magpe-fellowship kami. Ang goal ko next year, sabi ko, Lord, ito yung isa sa mga inilalagay ni Lord na burden sa puso ko. So far, wala pa naman nung sumablay. Nung nilagay ni Lord yung burden sa security guard, nabuo. Nung nilagay ni Lord yung burden sa street children, nabuo. Ngayon, meron tayong aabutin na 100 na sales ladies, I believe, mabubuo. Nung nakita ko sa LRT, ang daming pila, alam mo yan na Sister Isabel, di ba? Kinuwento ko sa'yo, saan papunta kami ng top, ang pila ng LRT, mga pasahero. Sabi ko, why not may mag-share doon? Nabuo po yung CMM. Okay? Anong tawag sa CMM? Commuters Mission Ministry. So sabi ko, Lord, kung nilalagay mo ito sa community, may in-approach na ako actually isang kapatiran. Sister, pwede ba tayong magtulungan? Para mag-Bible study tayo. Ang sagot po ng sister, basta nahirap po kasi sira yung patotoo ko dito. Sabi ko, Lord, hindi naman siguro doon napuputo ng misyon. Kung hindi ko pwede makatulong itong kapatiran na ito na umati sa ibang church, na sira ang patotoo niya dahil pag nagalit siya, mura dito, mura dito, mura doon. Kaya wala siyang authority, wala siyang moral standing. Sabi ko, Lord, allow us. One day, ikukwento ko po sa inyo kung ano ang gagawin ng Panginoon doon sa iskinita namin na binubuksan ng Panginoon ang isip namin, ang puso namin, ang vision namin na gagawa tayo ng matinding pag-abot at walang imposible sa Panginoon. Kasama natin ang Holy Spirit na tatrabaho para umabot ng maraming kaluluwa para kay Kristo. Ano, malakas ang palakpak. Malakas ang palakpak. One sharing ni Brother Romel, sabi niya, Pastor, habang nag-gym ako, yung instructor doon, siniran ko ng Word of God. Siguro lahat tayo, kung ganito lang tayo ka-radical. Pag nagpagupit ka sa barbershop, Brad, mahal ka ng Panginoon, natin ka ng church. Pag sumakay ka ng taxi, Brad, mahal ka ng church. Mahal ka ng Panginoon, sumakay ka ng pedicab, Brad, mahal ka ng Panginoon, ito invitation. Mga kapatid, kung magiging radical lang tayo, sabi rito, evangelism, worship, more church, pero ang sabi mo rito, all these are good. Maganda yan Hindi ko naman sinasabing pangit yan But the point is, but not good enough. Grabe yung, in-encourage ko po kayo kapag mayroong G12 conference, pumatin ho tayo. Next year po meron. Grabe ho yung init. Pag nangaral ho yung mga pastor, ang inaabot, talagang campuses, inaabot nila, talagang kaluluwa, daan-daan, libo-libo. Pumupuno talaga Kaya minsan mga kapatid, minsan nakikita, ito po yung pangarap natin by May, next year, pupunta po tayo, susubukin po natin yung laki ng vision na ibibigay ni Lord sa atin. Pupunta po tayo dito sa Tondo Complex. At tingnan natin kung anong kayang gawin. Hahakutin natin ng tao. Ilalapit natin ang tao sa Panginoon. At tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng Holy Spirit kapag ang Holy Spirit gumalaw at tumabaho sa ating buhay. Kaya ba ng Panginoon yun? At kapag kung naniniwala kang kaya ng Panginoon yun, ngayon pa lang palakpakan mo na siya. Pasalamatan mo na siya. More soul, more harvest, more kingdom leaders. Let's continue. We need a sincere and practical application of Matthew 5:16. Ano yung Matthew 5:16? Let your light shine. Paglabas mo ng pintuan, let your light shine. Paglabas mo ng bahay, let your light shine. Alisin na ho natin yung mga bagay na hindi tama. Kasi sabi nila, madaling magpaka-Kristiyano sa loob ng simbahan. Tama po ba yun?
Di ba? Yung sinasabi ni Bishop Oriano Linggo, babait niya. Pero pag nasa bahay niya, nagsasambalan niya. Di ba totoo? Di ba pag ang iniinom natin sa church, di ba? Ano iniinom natin sa church pag first communion, first Sunday? Di ba? Grapes. Pero pag nasa bahay na, iniinom niyan. Yung merong sumisipang kabayo. No? Matindi ang tama. Red horse. Mga kapatid, ito ang problema natin eh. Ito ang problema natin eh. Practical application. Let your light shine. Ano sabi doon? Before the people. Let your light shine before the world. That they may see your good works. That they may see your good works. Matindi hong ginagawa ng Panginoon. What else? Ano pa sabi nito? Love your neighbor as yourself. Dapat makita natin yung practical application nito. Kaya lang ang problema, pag may kumalapit sa atin minsan, minsan nasa Mercury Drug ka, paglabas mo ng Mercury Drug, o kung kahit saan, bumibili ka sa bakery, may kakalapit sa'yo. Kuya, tingin piso. Diba, minsan tinataboy natin. Ano ba, member ako ng church, ito ID ko. Pinakita ko pa yung ID mo. Alam nyo, merong kwento sa Bible, gusto lumapit yung mga bata, anong ginawa ng mga disciples? Malis kayo dito. Kapag ganun ang ginawa natin para tayong mga disipulo, instead na inilalapit natin ang Panginoon, ang tanong, pasang sindikato yan eh. Paano mo nalaman sindikato lahat? Paano kung totoong nagugutom yun? Paano kung talagang pinabayaan ng magulang yun at wala ng choice dahil murang edad, walang kakayanan, mabuhay o di manghingi? Kaya si Sister Jess, minsan, nakamotor kami, Naps, balikan mo. Bakit? Practical application. Minsan, doon sa may Pacheco, may binibilang kami bakery doon. May bata doon na laging nangangalabit. Alam ko na kung bakit. Palapit pa lang siya. O, mangangalabit ka. Kuya, pandesal. Hindi ka pandesal. Yung iba, tinataboy eh. Mga kapatid, kung tayo po'y magtataboy din, anong pinagkaiba natin sa mga taong walang puso sa kapwa? Mga kapatid, hindi kinakailangan maging mayaman para maging liwanag ka sa Panginoon. Kinakailangan mo lang handang magmahal dahil minahal tayo ng Panginoon. Ipasa natin yung pag-ibig ni Kristo sa ibang mga tao. Malakas na palakpak. Hallelujah. Glory to Jesus. Ganda huli ng mga topic nito. Number 1, let's know the author. Sino yung author? Ang author, the author identifies himself as James. He was probably the brother of Jesus and leader of Jerusalem Council. So yung nagturo sa atin ng pananampalatayang walang gawa-baog, kapatid ni Jesus yun. What else? Jerusalem Council leader yun. 4 men in the New Testament have this name. 4 yung pangalan James sa Bible, sa New Testament. The author of this letter could not have been the Apostle James, isa sa 12 apostles, kasi namatay siyang maaga. AD 44, tinigop na siya. Piniresecute na siya. To have written it, the other 2 men named James had neither the stature nor the influence that the writer of this letter had. Yung dalawa naman, parang common person. Imposible naman sila sumulat doon. Ang sumulat ko ng James, kapatid mismo ni Jesus. At ito kung matindi, sino ito? James was one of the several brothers of Jesus, of Christ, probably the oldest sincere. The oldest since he has the least in Matthew 13:55. At first, he did not believe in Jesus, but sinama ko ito. And even challenged him and misunderstood his mission. Pasaway pa siya kay Jesus. Napanganay nilang kapatid sa laman. Later, he became very prominent in the church. At bakit kami nilagay yung introduction ni James? Maybe, Pastor, wala naman ako magagawa, hindi ako nananampalataya. Hindi para yung kagaya ni James. Nung panahon ni Jesus, wala siyang silbi. Kinukontra pa niya yung kapatid niya, yung kuya niya. Pero nung nag-resurrect si Jesus, sabi niya, totoong anak ng Diyos ito. Nagsulat si James. Yung mga nakita niyang aral ni Jesus, siguro silently nakikinig din siya ng mga teaching ni Jesus. Although galit siya sa kapatid niya. Later on, sinulat niya, totoo yung sinasabi ng brother ko. Mga kapatid, maalan sa tingin mo, si James ka, si Pablo ang dating pasaway. Pero darating ang araw, gagamitin ka ng Panginoon para lalong maluwalhati ang pangalan ni Jesus sa buhay mo at mapagpala ang maraming tao. Amen po ba? Amen.
Sabihin mo sa kapatid mo, humanda ka, gagamitin ka na ni Lord. Gagamitin ka na ni Lord. Lahat ng gusto magpagamit kay Lord, palakpakan natin ng malakas sa malakas sa Sabi ko kay Renan, sabi ko sa iyo kanina, nakausap kami ni Renan, sabi ko, brother, alam ko, gagamitin ka ni Lord eh. Sino sa inyo naniniwala, gagamitin si Renan sa gawain mo? Amen? Hindi ako magugulat kapatid kung one day, gitara ka na doon. No? At gusto mo naman eh, talagang maraming ministry na pwede kang gamitin ng Panginoon. Hindi ako magugulat one day, tawagin ka ng Panginoon, magpastor ka, I cannot discount that. No? Mga kapatid, nakikita ko, ako hindi ako basta-basta nagsasalita eh. Pero lahat ng mga sinabihan ko, talagang nangyayari. Alala ko, nung binahagi ko kay Brother Romero, bro, may calling ka. Alam na ni Brother Romero yung kwento na yan. At hindi ako basta-basta nagbibigay ng prophecy. Sinabi ko kay Isabel, sister, may calling ka sa field. Nalala mo yun, Isabel? Ginamit siya ng Panginoon. I believe, brother, na just continue in the Lord, gagamitin ka ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Number one, let's help the world and live a balanced life. Tulungan natin ang mundo. Ang mundo po'y umiiyak. Ang mundo po'y bugbog, sarado na kay Satanas. Matindi ho. Minsan may kausap akong driver. Driver ko ng jeep ito At kasama ko si Pastor Fernan. Papunta kami ng Las Piñas. Sabi ko, sir, magkano ito? Nag-share lang ako sa kanya. Magkano po boundary? 800. Ano po yan? 24 hours? Hindi po. Ba't hindi kayo bumabiyahe ng paggabi, maghapon, magdamag? Alam niyo sagot niya, Pastor, yung mga pangmagdamag na driver, yun po yung mga adik, yung mga hindi nakakatulog, dilat na dilat ang mata. So, ang mundo ngayon, tanggap na yan eh. Nakakita na po ba kayo ng washing machine? Human washing machine, hindi napapagod. Doon, dati sa may tapat namin, ang liit na babae. Grabe ko maglaba. Mula umaga, hanggang gabi, walang pagod. Sabi ko, hindi na. Malaman mo, bumabata pala. No? Totoo ba yun? Pagka nakabata, walang pagod. Totoo ba, Brother Omar? No? Pero kung ng Panginoon, si Brother Omar po, binago na ng Panginoon. Amen. Amen. Binago naman ng Panginoon. Amen po ba? Ano? Personal testimony. Ang maganda, umaamin, di ba? Kasi ang hindi umaamin, sabi ng Proverbs 16, ang hindi umaamin, hindi napapatuwid, hindi nababago, napapahama. No, kaya ngayon, ang binabatak na ni Brother Omar, labatan na. At saka yung mga hinihiwang sayote. Parang sabi ni Sister, hindi pa rin. Meron na konsensya doon, no? Pangalawang Holy Spirit. Sandok na binabata. Mga kapatid, sabi ko nga kay Brother Renan, sa mundo, wala kang panalo. Kay Kristo, wala kang talo. Sino pipiliin mo? Kay Kristo, wala kang talo. Panalo ang buhay kapag nasa Panginoon. Kaya maglingkod tayo lahat sa ating Panginoon. Amen po ba? Mga sa palakas na Lord. Hallelujah. Tingnan po natin number 1. No? Hearing should push us to lead in good deeds. Yung pakikinig dapat mag-push sa atin to lead. Sa Hebrew culture, kapag sinabihan kita, automatic, sa kultura ng Diyos, susundin mo yun. Kaya hindi pa pwedeng hindi ayaw ko. Pag na-receive mo yung instruction, it's normal, it's automatic, you will obey. You will listen. Ganun sila katindi. Parang mga Nazis nung araw. Pag sinabi ni Hitler, patayin lahat dyan, automatic yun. Wala kang choice, wala kang option to disagree and not to obey, or else you will die. You will die. Dapat ganun din ang mentalidad natin. Healing should push us to lead in good deeds. Kapatid, tinatrabaho na ni Jason at ng Graphic Arts yung preaching na ginawa ko po ng 52 Sundays nitong year na to. Tinatapos lang mo yung last preaching para mabuo po yung 52 weeks. Ibebenta po maybe just konting amount para masuportahan yung Graphic Arts. Just yung costing lang ng printing and some special offering. Para meron ng complete preaching ng ating pastor last year, yung year na to. Assuming next year nandun na tayo. Pwede mong gamitin sa Bible study, pwede mong gamitin sa personal devotion, complete compilation. Naisip ko nga sabi ko, pwede mo na palang ilagay sa bookstore ito kasi may nabibili sa bookstore ng mga ready sermon eh.
Alam niyo ba yun, kung pwede ka bumili sa bookstore, hindi ka nagagawa ng preaching, may ready sermon na. Kung pwede pala, konting trabaho na lang, konting ayos na lang, konting proofreading na lang, pwede na. Sabi ko, ang dami na palang preaching na napakinggan sa church. Pero gusto kong sabihin sa inyo, preaching and hearing should push us to leading good deeds. Kahit marami ka ng sermon, kahit marami ka ng preaching na napakinggan, lalo na sa panahon natin ngayon, ang dami ng mga preaching, saan ka pwede makinig ng sermon? Sa MP3 mo, sa cellphone mo, sa radyo, saan pa? Sa TV. Ang dami. Lahat yung access natin sa Word of God, andyan na eh. Hindi kagaya dati, walang internet, walang mga connection, walang mga TV program, o ilan-ilan lang. Pero ngayon, ang dami na. But the point is, ang mga narinig ba natin, nahamon tayo, gawin natin. Sabi ni James, without action, our faith is dead. Pangalawa po, tingnan natin. Okay, expect something practical from your faith. Isipin mo, Lord, anong gagawin ko sa faith na ito? Bakit ako nakakilala sa iyo? Anong mission ko? Expect something practical. Huwag mo ngayaan makontain lang dito. No, I will use again to glorify the Lord sa buhay ni Brother Romel. Last year, family camp. So please register. Meron ng 13 naka-register according to Sister Annie. 20 slots still available. Okay, meron tayo today and next Sunday to register and pay. Si Brother Romel po, after ng camp, I think last Sunday yun hindi ako nagkakamali, last Sunday ng December yun. Parang kailan lang eh. Paglabas ko doon, tinawag ko ni Brother Romel, doon sa motor niya, at teary-eye, talagang ramdam na ramdam ko yung kilos ng Lord sa buhay niya. Ang unang sinabi niya, Pastor, i-equip niyo po ako. Sige Brad, I will give my time, everything, etc. Then, after that, nag-usap muli kami, hindi ko alam kung doon pa rin o ibang place. Sabi niya, Pastor, samahan mo ko. Gusto kong mag-ministeryo sa aking family. True enough, 31 yata yung gabi yun eh. No, nagpupunto ka na, sinarado yung kanilang skinita, naglagay ng mga speaker, para ako ng konti, order pa ng mag-kay Sister Jess, pinamigay sa mga kamag-anak. At ang maganda yung mensahe, sabi ko, hindi ko na kinakailangan mag-preach eh. Nag-share na siya, sabi niya, mga kapatid, mga kamag-anak, magmahalan tayo, magtulungan tayo, kalimutan na natin yung mga tampuhan natin. Nag-ministeryo. Galing ng family camp, eto nag-ministeryo, nagkaroon ng reunion, umabot ng kamag-anak, ang tawag mo natin dyan, something practical from your faith. Sabihin nga natin, something practical from your faith. Ngayon, magkakaroon na naman ng family reunion. Anong nais mong gawin? Yung pananampalataya mo ba, nandyan lang sa loob, ikaw lang nakakaalam? Yung pananampalataya mo ba, it's between you and God? Merong pintuan na paglabas mo, mundo. May pintuan sa bahay, paglabas mo, mundo na naman. Anong trabaho na dapat natin gawin? Or else, ang church will lose its power and influence. Dapat maging radical po tayo. Okay, number 3. No, sabi rito, loving should be our living. Yung pagmamahal natin, dapat yan ang buhay natin. No, yung pagmamahal natin, dapat yan ang buhay natin. Hindi tayo magmamahal dahil Pasko. Hindi tayo magmamahal kasi meron tayong special reunion. We will love every day because this is our reason of our existence. The reason why we are here in this world. The reason of our being is to do good deeds and love God and love our neighbor. And lastly, sabi po rito, okay, purposely do this in the name of the Lord. Talagang maging focus mo yan. Intentionally, purposely. Hindi ibibigay ng kaaway sa iyo yan. Hindi ibibigay ng kaaway sa iyo yan na bigla ka na lang magiging intentional, no? Dapat desisyon mo mismo. Dapat sabihin mo, Lord, mula ngayon, kagaya na sinabi ni Joshua, as for me and my house, against majority. Ano sabi ni Joshua? As for me and my house, choose for yourselves these days whom you will serve. The gods from the Egypt, the gods of the Amorites, the gods of the pagans. But as for me, matindi ho, matikas ho yung ginawa ng Joshua.
Ang sabi niya, but as for me and my family, we will serve the Lord. That's my statement. That's my declaration. Sabihin nga natin, purposely. Talagang purposely. Yung purpose mo, talagang yun ang gusto mong gawin. Do this in the name of the Lord. I want to make a difference in the name of the Lord. Sabi ko rito, hearing should push us to leading good deeds. Expect something practical from your faith. Loving should be our living. Purposely do this in the name of the Lord. Anong word ito? Help. You can help the world. You can help your family. You can help your place of work. You can make a difference by following this. Okay, sabi nga dito, as I continue, sabi po rito, yung Muslim may ginagawa eh. Muslims is giving money to help people expand their beliefs. Meron mga pumunta ng Saudi, Kristiyano, pagbalik, naging Muslim. Bakit? Halimbawa, si Renan, halimbawa, ikaw ay engineer. May lalapit sa iyo Muslim, ipapirate ka. Brad, kung magpapalit ka ng religion, you will receive 100,000 pesos. Depende sa, depende sa posisyon mo eh. Kung medyo mataas ka, maybe 500,000 pesos. Kasi alam nila, influence ka eh. Asset ka eh. At hindi lang yun. Pag naging Muslim ka, yung may-ari ng kumpanya, ng langis, ipopromote ka. Anong magiging temptation mo? Anong magiging struggle mo? Anong palitan na kaya ako ng relihiyon? Hindi pa nila ako sinig dito sa Muslim na bansa. May matatanggap pa akong 500,000. Mapopromote pa ako ng hari kung may-ari ng oil company. Ang Muslim, ginagamit po nila yung money. Kaya bang hindi na kayo magugulat kung ang daming mga dating hindi naman Muslim, nagkakaroon na rin ng mga balbas. Okay? At nape-penetrate na nila yung tindahan ng cellphone, tindahan ng ano-ano, because they are giving capital sa mga business as they change their religion. Very alarming. Okay? Catholic has Caritas and other charitable organizations to practice their doctrine of love. Yung mga Catholic, meron silang mga ganyang army. Para sa mga single mom, mga battered housewife, etc. Meron silang ganun mga program, Caritas. Kung nakikita nyo yung mga maliliit na lata na nandun sa mga department store, that's the project of Catholic group of religion. Ang tanong is this, what about us, Bible-believing, Holy Spirit-baptized Christians? What about us? Anong mission natin? Ano ang trabaho natin? Tayo na nagsasabing nasa Panginoon tayo. Tayo na nagsasabing nabaptize tayo ng Holy Spirit. Tayo na nagsasabing nag-encounter tayo sa Panginoon. Tayo na nagsasabing naintindihan natin yung krus ni Jesus. Na hindi lang tayo basta gumagano'n pag tumapat sa simbahan. Naintindihan mo yung kapangyarihan ng krus ni Jesus. Kung anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. What about us? That's the question. Okay, sabi po rito, faith is the right hand. Love is the left hand. Without the other, we can't do much for God and the world. Kung may pananampalataya ka, kaya ngayon mga kapatid, hamunin mo ang sarili mo. Hamunin mo ang sarili mo, kapatid. Challenge your faith. Kung meron pa nakikita mga grupo ng kabataan Genesis sa lugar ninyo, challenge your faith. Bro, magandang umaga. Ako pala si Genesis. May bibigay lang ako invitation. Meron kasi kami youth event sa church. Pwede ko ba kayo maimbitahan? Mahal tayo ng Panginoon. Hindi mo man makuha lahat. Kali ko may 2-3, Brad. May problema ako. Pwede ba ako sumama? Sige, Brad. Kung lahat tayo magiging radikal, mag-isip. Kung lahat tayo gano'n ang takbo ng ating konsepto, kung gano'n ang utak natin, na paglabas ng pinto mundo, paglabas ng pintuan ng bahay mundo, at iniisip natin, anong misyon ko sa labas ng pintuan ng simbahan? Anong misyon ko paglabas ng pintuan ng bahay? Anong pwede kong gawin habang may lakas at may buhay ako? Mga kapatid, ito po yung ating question. Okay? According to our topic, in what ways, maybe what ways,
you can apply kindness to your neighbor that eventually will open their hearts to the gospel of Christ. Tumayo po tayo lahat.